So nakita po natin ang current na situation po ng ating bansa na ang mundo po ay naliliglig sa mga panahon po na ito. Sino po dito alam mo, pinoteksyonan ka ng Diyos sa buong linggo? Amen. So naririto ka, of course, the protection of God ay nasa sa iyo, no? Kaya ka naririto ngayon. Pero at the same time, tayo po ay nalulungkot sa lahat po ng affected. Kita po natin online kung ano po yung situation ng mga tao. At alam po natin na hindi yun madali. Kasi naalala niyo po ba yung mga lindulan sa Batangas? Ng taong 2018 po siguro yun, 2019? 18, ganyan, no? Dito sa Kalatagan. Di po ba tuwing tumilindol, yung paligid po natin umuuga lahat, parang feeling mo, mapatawag ka na lang talaga sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi mo na control yung bagay na ito. Yung bagyo, somehow, kapag natakpan mo yung bintana, na-secure mo yung agusan ng tubig, mga butas sa bubong, parang nako-comfort ka na, ay, buti na lang safe kami. Pero ang kaibahan po ng lindol, kapag lumilindol, wala kang pwedeng matakbuhan. Walang safe place. Parang feeling mo lahat pwedeng lumugso, pwede ka mabagsakan, pwedeng mahati yung lupa, tapos mag-shoot ka sa gitna. So, ang lindol po, kung bakit po siya bagay na kinatatakutan ng marami, dahil nga po hindi po siya natin control. Pero alam niyo po sa Bible, kapag sinabi po nating lindol, most of the time, ito po ay associated sa presensya ng Panginoon. Bakit? Kasi doon sa Jeremiah 10:10, kapag ang Panginoon po ay naririyan, ang kanyang presensya, ang kanyang galit, or ang kanyang pagkilos, sabi doon, the earth trembles. Nanginginig pati ang buong mundo. Naalala niyo po yung last week, di ba meron po tayong inawit, the ground, ano po sabi? The ground began to shake. Alam niyo po kung kailan yun nangyari? Nung namatay si Jesus at siya po ay hininga niya yung huli niyang hininga. Sabi doon, lumindol ng napakalakas. At kung maalala niyo po sa storya po na yon, yung mga sundalo na pumatay kay Jesus, ang sabi ng mga sundalo, tunay ngang ang taong ito ay anak ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi during that time, alam po nila na ang lindol ay associated sa presensya ng Diyos. Kasi ang kaawa, hindi niya pwedeng pikiin yon, yung pa-shake niya yung buong mundo. Ang Lord po ang may hawak ng mundo. At kung naalala niyo po, sa Old Testament, kapag nariyan ang presensya ng Panginoon, nagsha-shake din po. Sabi din po sa Acts chapter 2, na nandun ng Holy Spirit, mighty rushing wind na dinig po ng lahat. Ibig sabihin, may shaking din po na kasama iyon. So anong point? Yung lahat ng nangyayari po na ito ay paggising ng Panginoon dahil ginigising ka niya. Sabi mo sa kanya mo, ginigising ka ng Diyos. Bakit? Kasi ayaw po ng Panginoon na tayo po ay natutulog. Kakaiba po yung nangyayari ngayon. I mean, hindi po natin ine-exalt yung situation, pero alam po kasi natin na mangyayari talaga ang lahat ng to. Pero kahit po ako po yung nagugulat kasi kagabi habang pinaprepare ko po ang message na ito, naglilindulan din sa iba't ibang parts ng Philippines. Naglindol sa Leyte, tapos lumindol po sa Surigao, lumindol po sa Zambales nung umaga naman. Kahapon po, for the record, mula pagpasok po ng October, kahapon po yung pinakamaraming lindol sa iba't ibang mga lugar. At hindi po ito simpleng mahihina lamang, 4.9, 5 magnitude. Hindi po yun yung normal na lindol na 1 magnitude. 1 magnitude lang, hindi po. At the same time po, yung Bulkang Taal ngayon po ay nag-aalboroto din. So, bagaman level 1 pa lang din po siya, pero sobrang dami pong volcanic earthquake nito pong nagdaang linggo. At ang nakakagulat po doon, yung nangyari po sa Cebu na lindol, ang sabi ng PVOX, yung mga lindol na nangyayari sa ibang lugar ay hindi konektado sa lindol na nangyari po sa Cebu. Ibig sabihin, nakikita nila, ibang trench ito, ibang source ito, hindi sila connected, pero parang nakakagulat bakit nangyayari lahat ng to. So, ang sabi pa po, yung Pacific Ring of Fire, tulad na na-mention ko po sa inyo last week, ay puro active po yung mga trench, mga fault. So, ang point, grabe po yung mga nangyayari nitong mga nakaraan. At lahat po ng yan, of course, ay nakakatakot, nakakakaba, kasi sino ba namang gusto ng nililindol? Meron po ba dito sa inyo na masaya pag lumilindol?
Walang ganun. Wala po kayong makikita na humaha dahil lumilindol. Yung utas ng katatawa, meron na po ba kayo nakitang ganong reels? Baliw lang po siguro yung ganon, yung lumilindol tapos utas ka ng katatawa. Lumilindol. Wala po. Meron kayong makikitang video na chill lang yung mga tao sa bahay. May nakita po akong ganon. Pero wala na na tumatawa habang lumilindol. Lahat po talaga ay kakabahan kasi nga po, hindi mo kontrolado yung mga nangyayari o yung mga pwedeng mangyari sa paligid mo. Pero bilang tayo po'y mananampalataya, alam po natin na hindi na nakakagulat na maglilindulan. Ang nakakagulat lang po dito, ganito pala yun kalala, ganito pala yun kadalas, at ganito pala yun kadamaging. Pero yung alam po natin, sabi ng Panginoon, bago po siya bumalik, mangyayari po yung mga bagay na ito. So para po makita natin, basahin po ulit natin mga signs ng last days sa Luke 21 verse 7 onwards. So sama-sama po tayong magbasa. Kung kayo po ay may Bible, open your Bible sa Luke 21 verse 7. Kung kayo po ay walang dalang Bible, next week ay magdadala. So yung sa katabi mo, magdadala tayo. Amen. Kasi sabay-sabay po tayo nagbabasa, no? So, para tayo po ay relate sa isa't isa. Hindi naman po strict ang ating ushers na ay wag ka mag-church, wala kang dalang Bible. Lasa ng Bible. Wala po mag-check. Pero para tayo po ay active ang ating isipan, sama-sama po nating basahin at hayaan po natin si Lord na mangusap sa atin. Kasi isang bagay po ang alam ko, pag binubuksan natin ang ating Biblia, binubuksan ng Panginoon ang kanyang bibig para magsalita po sa ating mga puso. So sabi po sa verse 7 ng Lucas 21, kanilang tinanong siya, Guro, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? So sinasabi po ng mga disciples, Lord, kailan mangyayari yung mga sinasabi mong prophecy? At ano ang magiging tanda kapag malapit ng mangyari ang mga bagay na ito? Verse 8, at sinabi niya, mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako siya. At malapit na ang panahon. Huwag kayong sumunod sa kanila. Verse 9, kapag kayo'y nakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan. Nakarinig na po ba kayo ng mga digmaan, kaguluhan ng mga nakaraan? Amen. Sunod-sunod po yan. Pagpasok pa lamang po ng taon na ito. Huwag kayong matakot sapagkat kailangang mangyari muna. Sabihin nyo nga po, kailangan. Kailangang mangyari muna ang mga bagay na ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Pag sinabi po natin kailangan, importante po ba or hindi importante? Importante. Parang yung word pa lamang po na yon, may nais nang iparating ang Panginoon. Na pagdadaanan talaga yon kasi bakit sa pamamagitan po ng mga mangyayari, gigisingin niya po ang mga mananampalataya, pati po ang lahat ng mga tao, kahit mga hindi nananampalataya. Hindi ko po alam kung nakikita ninyo yung mga video online. Lahat po talaga, majority ng mga videos na yon na kinukuha ng mga tao, tumatawag sila, Lord Jesus, Lord Jesus. Lord, tama na po. God, tama na po. Panginoon, tama na po. Biglang, yung mga hindi tumatawag sa Panginoon, biglang nananampalataya, bigla tumatawag. Iba po yung pagtawag nila bigla. Bakit kasi nga po, sabi ng Panginoon, kailangang mangyari ang lahat ng to. Sabihin mo nga ulit, kailangan. Bakit kailangan? Kasi gagamitin po ito ng Panginoon para bago po siya bumalik, mabigyan ng pagkakataon ang lahat na manampalataya sa Kanya. Sabi po sa verse 10, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila. Sabi pala po doon, subalit hindi pa ito ang wakas. Alam niyo po ba, na even po ang KMJS, nakita ko po kagabi, meron po silang bagong show na episode na tungkol po sa lindol at minention pa po doon yung Revelation, ganyan. Kinote pa ni Jessica Soho na sabi sa Revelation, ganito, ganyan. At ang sabi ng mga ini-interview ng mga tao, meron pa daw silang mga narinig na trumpet. Bagaman di ko natapos yung whole video, pero may mga recording sila. And ang sabi po nung isang ini-interview ay, parang pakiramdam ko, ito na yung wakas ng mundo habang nangyayari daw po yung lindol. Pero sabi ng Panginoon, mangyayari muna ang mga bagay na ito, pero hindi pa ito ang wakas. Verse 10, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, babangon ng isang bansa laban sa bansa, at ang isang kaharian laban sa kaharian. Nakikita na po ba natin ito ngayon?
Amen. Ibig sabihin po, magkakaroon po ng mga digmaan. Verse 11, magkakaroon ng malalakas. Sabihin nyo nga po, malalakas. Ibig sabihin po nun, yung magnitude niya, hindi lamang magnitude 1 or magnitude 2, hindi lamang magnitude 3. Yung malalakas po na tinutukoy, magnitude 5, ramdam na po natin yon. 6, nakakatakot na po yon. Magnitude 7 plus, yan na po yung inaabangan natin na the big one. Yung nangyari po sa Davao, halos the big one na po yon. Pero kung bakit po yun hindi katulad ng the big one, kasi yung the big one po, mangyayari siya hindi sa dagat. Sa dagat po kasi yung sa Davao, naramdaman lang sa lupa. Ang the big one po, mangyayari sa lupa, dito po sa kalupaan mismo, kaya po siya magiging damaging at ang pinaka-inaabangan po ng PVOX ay yung mga fault line dito sa Kamaynilaan. So hindi po siya sa Mindanao ang pinaka-highlight, kundi yung Kamaynilaan na marami pong buildings. At kaya po siya magiging damaging kasi mababaw po siya, kaya ramdam na ramdam, tapos nasa kalupaan. Pero sabi po dito ng Panginoon, sinabi niya mismo, napaka-specific ni Lord. Hindi lang niya sinabing magkakaroon ng mga lindol, sabi niya po dito, magkakaroon ng malalakas na lindol. Sabi niya nga po, malalakas. At sabi pa po dito, at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot. Actually, sabi po sa English, sa New King James, there will be earthquakes in various places, sa iba't ibang mga lugar. Which is, hindi ko alam, sa lifetime ko po, hindi ko po alam sa mga magulang natin na naririto. Pero as far as I know sa aking lifetime, ngayon lang po yan nangyari na sa isang buwan ang daming lindol na nagsabay-sabay. Parang sa pagkakatandaan ko, dati wala ni isang buwan, hindi po magsusukob ang 2 lindol. Pero ngayon po, isang araw nagsukob ang maraming mga lindol, hindi lamang po sa isang lugar. Dito po kasi sa Batangas, nung lumilindol maya't maya sa Kalatagan nung taong 2018. So sanay po tayong magsukob sa isang araw ang isang lindol, pero sa isang lugar. Pero kakaiba po yung nangyayari ngayon. Sabi po mismo sa Biblia, magkakaroon ng mga lindol in various places. Sabihin nyo nga po, various places. Ibig sabihin po, iba-iba po mismong mga lugar. Kita nyo po kung gaano ka-specific ang Bible. Hindi po tayo walang idea. May idea ka. Sabi nyo sa katawa mo, may idea ka. Again, sabi niya, magkakaroon ng taggutom, mga salot, at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot. Sabi niyo nga po, kakilakilabot. Yan. At mga dakilang tanda mula sa langit. So yung nakikita po natin, actually, nung nangyari po yung lindol sa Cebu, grabe nung tinitingnan ko po talaga, literal po siya nakakakilabot at hindi lang nakakakilabot, kundi nakakaiyak panoorin. Kasi may imagine mo, grabe itong mga to, natabunan yung mga kamag-anak, tapos nagtatakbuhan sila sa kanilang buhay. Hindi ko alam kung napanood nyo po yung video sa Facebook sa Davao na nung naglilindulan, sumasabog po yung mga transformer. Nakita nyo po yun? Grabe kung naroroon po tayo, parang feeling mo, end of the world na ba? Ano nangyayari? Lumilindol, umuuga lahat, nagtigilan ng mga sasakyan, biglang pumuputok kabilaan, parang mapasigaw ka, saan ako susukot, saan ako papasok. Kaya doon ko po na-imagine habang nakikita ko po yung mga video, yung palang sinasabi ng Bible, na kahit yung mga sikat po na tao, mga matataas na tao sa society, sasabihin nila, mga bundok, tabunan ninyo kami. Kasi nakakatakot at kakilakilabot pala talaga yung araw po na yun. Pero, again, dahil nga po tayo po ay mananampalataya, iba po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sabi po sa sumunod na verses, subalit, bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay pagbubuhatan nila kayo ng kanilang mga kamay at uusigin. Dadalhin kayo sa mga sinagoga, sa mga bilangguan, ihaharap kayo sa mga hari, gobernador dahil sa aking pangalan. So sinasabi niya po ito sa kanya mga unang disipulo. Ang tanong, nangyari na po ba yung verse 12? Napakaraming verse 12 na po ang nangyari sa history po. Mula po nung pinahirapan ni Nero, yung mga unang disipulo, pinakain sa leon, pinatay, pinugutan ng ulo. Sa mga nagdaang taon po, ang dami na pong persecution nangyari. So kung nangyari na po ba yung verse 12, sabi ni Lord dito, bago mangyari yung mga lindol, mga taguto, mga malalang bagay na ito, may pag-uusig muna na mangyayari. Ang tanong, nangyari na po ba? Yes po, nangyari na po yung mga pag-uusig. Kung may paparating pa, sigurado po ako meron pa. Pero, jump po tayo sa verse 20. Again, yung mga sumunod po na verse,
bilin niya sa kanyang mga disciples habang kanyang isi-send out sila. Pero sa verse 20 po, subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alam nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Nakikita niyo po ba online? Hindi ko pa alam kung lumalabas sa inyo, pero sa akin pong feed, lumalabas po yun. Natuloy-tuloy po yung pag-atake ng iba't iba po mga bansa sa Israel. Tuloy-tuloy po yung mga digmaan. Hindi na lamang po basta lumalabas kasi naging normal na, usual na, pero tuloy-tuloy po na ang Israel sinusubukang paligiran ng kaaway, sinusubukang pabagsakin ng mga kaaway ng mga bansa. So tuloy-tuloy po nangyayari ito, pero tinutukoy po dito ng Panginoon, darating yung time na pababagsakin talaga ulit ang Jerusalem, kukubkubin, sasakupin ng mga hentil na bansa, sabi po dito. Sabi sa verse 21, kaya't ang mga nasa Judea ay dapat tumakas patungo sa mga bundok at ang mga nasa loob ng lungsod ay lumabas. Ang mga nasa labas ng lupain ay huwag nang pumasok doon, sapagkat ito ang araw ng paghihiganti upang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Sabi sa 23, kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Sa mga buntis na narito, madali or nakaranas magbuntis, mahirap po ba or madali? Mahirap. Yun nga lang, buntis ka na walang lindol, walang kung ano man, walang pag-uusig, ay mahirap na. Kaya sinabi dito, napaka-specific ni Lord, kahabag-habag ang mga buntis sa araw na iyon. Bakit? Kasi sobrang torment po ito sa lahat ng mga tao. At sabi dito, sapagkat magkakaroon ng malaking pagdurusa sa ibabaw ng lupa at puot laban sa sambayanang ito. Verse 24, sila'y mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyurakan ng Jerusalem ng mga hentil. Sabihin nyo nga po, hentil. Ang mga hentil po, mga hindi po Israelites. So tayo po yon. Most specifically, ang tinutukoy po dito ng Panginoon probably, yung mga Arabong bansa na nasa paligid po ng Israel na aatake, susubukang kubkubin ang Jerusalem. Pabagsakin daw po ang Jerusalem, yuyurakan, sabi ng Panginoon dito. So pag nangyayari na po yung mga senyales na yon, yan na po mga confirmation na po yan. Nung nakaraan lamang po, di ba? Pinag-uusapan po natin yan na ang Israel, inaatake ng Iran, ng Iraq, hanggang ngayon tuloy-tuloy po yan. So, pag nakita po natin na grabe matindi na ang pagpapabagsak sa Israel, yan na po palapit po lalo yan, yung pagpabalik ng Panginoon. Pero sabi po dito, verse 25, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa. Ibig sabihin po, parang ano po ito, pagbagsak talaga ng maraming mga ekonomiya. No? So, sa ngayon, buhay pa po yung mga ekonomiya ng mga bansa. Pilipinas, bagsak pa rin. Pero sabi dito, makaka-relate na ang ibang bansa sa atin sa mga panahon po na ito. Ang mga tao, tingnan nyo po, sabi dito, nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Yung daluyong po, surge. Nangyayari po yung daluyong kapag may bagyo, pag sinabi pong storm surge, para po siyang tsunami na dahil po sa bagyo. Or dahil pwede ring tsunami na dala po ng lindol. So ang tinutukoy po ng Panginoon dito, sinabi niya magkakaroon ng lindol, daluyong or tsunami or surge, tatabunan po ng tubig ang mga kalupaan. Yun po yung tinutukoy dyan. Imagine, napaka-specific ni Lord na sinasabi niya mismo yung warning na yung dagat tatabon sa mga kalupaan. Dahil po sa mga nangyayaring yon, verse 26, makaka-relate po tayo dito, ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot. Manlulupaypay dahil sa takot. At mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang kapangyarihan sa mga langit ay mayayaning. So sabi po dyan, ang effect nito ay takot at dahil po sa takot, marami pong manlulupaypay. Kayo po ba, pag napapanood nyo po yung mga video sa Facebook, nararamdaman nyo po ba yung takot? Nararamdaman. Parang napapaprepare ka na lang. Paano kaya kapag din sa bahay namin nangyari? Napapaisip ka na, saan ako susuksok? Anong muna namin gagawin? So maganda po yan na tayo nakakapaghanda. Pero sabi dito, sa sobrang tindi, hindi pa po yan yon. Sabi mo sa kanila mo, hindi pa yan yon.
Sabi mo sa kabila, patikim lang yan. Yung nangyayari po na yan, patikim lang po yan kung iniisip ng buong Pilipinas, grabe, ang tindi na nangyayari. Hindi po. Sabi ng Biblia, patindi pa yan. At dahil po sa sobrang pagtindi, manlulupay pa yung mga tao sa takot. Hindi ka malulupaypay dahil wala kang pambayad ng bills. Hindi ka manlulupaypay dahil may sakit ang iyong kamag-anak. Hindi ka manlulupaypay dahil may pag-aaway sa pamilya. Hindi ka naman lulupaypay dahil lang tinamad kang mag-pray, tinamad kang mag-devotion, or hindi ka nakapag-church. Hindi ka naman lulupaypay dahil lang sa kung ano man. Ang sabi dito ni Lord, dahil nasa takot. Bakit? Kasi hindi na po natin control yung mga nangyayari sa paligid. So very clear po dito si Lord kung ano yung nararamdaman niyo po ngayon, yan po ay buwelo lang. So hindi po natin alam kung magtutuloy-tuloy yan, pero may mga prophecies po ako nakikita. I know si Lord lamang naman po ang nakakaalam kung totoong mangyayari po ang lahat ng yon. Kahit nga po yung mga psychic, kilalang psychic sa Philippines, nagpa-prophesy po sila ng mga pangit pa na mangyayari sa bansa natin. Kung magtutuloy-tuloy po yan, ang Lord ang nakakaalam. Pero kung yan man po'y magpahinga, patikim po yan sa mga paparating pa na mas matindi. At sabi po sa sumunod na verses, tuloy po natin ang pagbabasa sa verse 26 pa din po. Sabi diyan, mangangamba daw ang mga tao sa mga darating sa daigdig. Ibig sabihin ngayon pa lamang, ganun na po yung nafe-feel natin, sapagkat ang mga kapangyarihan, sabi nyo nga po kapangyarihan, kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. So ano pong tinutukoy dito? Personally po, as I was reading this, ang akin pong pagkakaunawang tinutukoy ng Panginoon dito, the powers of the air. Ibig sabihin po, si Satan, ang kanya pong mga kampon, ay yayanigin din ng Panginoon. Ngayon, dahil po yun ay spiritual, makikita po natin, possible, yung mga nangyayari na shaking, tulad ng sabi ni Lord sa naunang verses, kailangan. Sabihin mo nga ulit, kailangan. Kasi possible po, yung panyayanig ng Panginoon physically, may niyayanig din po siya spiritually. At yung pagyayanig po natin sa langit, kasi alam niyo po kung bakit nagyayanig po ang Panginoon ngayon, may mga nanliliglig din po kasi sa kalangitan sa magitan po ng iyong prayer. Sabi sa mo, ikaw ang salarin. Nagpe-pray ka ng revival, nagpe-pray ka, nagisingin ni Lord ang bansa na tumawag ang lahat ng mga Pinoy sa Panginoon. Ang tanong, tinutugon po ba ng Panginoon? Niliglig mo ang langit, may tugon si Lord, nililiglig niya ang lupa. So sabi po dito ng Panginoon, may pagyayanig sa physical, pero niyayanig din ng Panginoon ng heavens sa mga araw na yon. Kaya, mahirap po siyang i-take physically kasi sa spiritual, may nangyayari din po talagang matindi. So, habang nararamdaman ng mga tao yung takot, ang kaaway, ako po yung 101% sure, nararamdaman din po niya ang takot. Bakit? Kasi maraming taong tumatawag sa Panginoon, maraming taong nagsisi sa kanilang mga kasalanan, at papalapit ng papalapit ang oras ng kaaway ay huhukuman ng Diyos ng pangwalang hanggan. So kung nakakaramdam ka ng takot, sabi po dito, ang ganda po ng sumunod na bilin ni Lord. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Verse 27, pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na sa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Verse 28, ito po ang bili ng Panginoon. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Ang clear naman po ng bilin ni Lord, look up. Sabi sa kanila mo, look up. Naalala niyo po ba nung selfie era? Yan, mga uso yung selfie. Meron pong look up pose. Yan, tumitingin yung mga tao. Look up naman, look up. Ngayon, waki na lang yung natira na uso. Pero dati, look up. Sa mga Gen Z, parang naabutan nyo ba yun? Hindi na ata. Naabutan din ng ilan sa inyo. So, bilin po ng Panginoon, look up. Sabi mo nga ulit, look up. Kasi sabi dito, malapit na ang katubusan ninyo. So habang kinakabahan po ang lahat, kasama po tayo, kakabahan tayo sa mga nangyayari, mahalaga po yung pagtingin pa din natin sa taas. Bakit? Kasi malapit na ang katubusan mo. Sabi mo sa kanila mo, malapit na. So verse 29, tuloy po natin hanggang verse 33, 4-5 verses na lang po. At isinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga. Masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Kapag mayroon na silang dahon, ay nakikita mismo ninyo
at nalalaman na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, magsabi ng amen ang mga nakakita na nangyayari na, nalalaman ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang salinlahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking salita, sabi ng Panginoon, ay hindi lilipas. So, pag-usapan po natin ngayon, dahil po nangyayari na ang mga dapat mangyari in the last days, gusto ko po kayong bigyan ng mga weapons na makakasigurado po kayo na kapag ginamit mo yung mga weapons na ito, ginawa mo yung mga weapons na ito, ikaw ay makatatayo gaano man kasama ang mangyari sa paligid. Alam niyo po, napakatapat ng Panginoon kasi simula pa lang po pagpasok ng taon, paulit-ulit po ang Lord ng bilin sa atin. Lumapit tayo sa Kanya. Ang dami po nating series ng paglaban, ng pagpapalalim. Naaalala niyo po ba lahat ng mga yon? Amen. May 3 pong nakakaalala. So yung 3 po na yon, makatatayo sila sa mga paparating. Pero kung kayo po'y may notes, mababalikan niyo po lahat ng yon, paano magpalalim sa Panginoon, paano makatatayo sa mga paparating po na pagsubok, na digmaan. Pero ngayon, pag-usapan po natin, my weapons for the last days. So para po madaling tandaan, ito po ay mga vowels. Ano po ba yung mga vowels natin? A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. So una pong weapon na ibinigay ng Panginoon na nais niyang bigyang diin. Sabi niya sa verse 33, lilipas ang lahat ng bagay, ngunit ang aking mga salita ay hindi. So ang first weapon po natin, para makatagal ka makalaban sa last days, abiding in the Word. Abiding in the Word. Ano pong meaning ng abiding? Pananatili. Sabihin nyo nga po, manatili. So, ang sabi po ng Panginoon sa John 8:31, John 8:31, ito po yung bilin niya. Para ikaw ay tunay na maging alagad ng Panginoon. Sabi niya po dito, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ngayon, magkaroon po tayo ng self-assessment. Tayo po baga ay tunay na mga alagad ng Panginoon. Kasi ang sabi po sa John 8:31, ang tunay na mga alagad nananatili sa salita ng Diyos. Hindi lamang po nananatili sa discipleship, nananatili sa church, nananatili sa kwarto mo or sa streets para mangaral. Hindi po. Ang sabi niya po dito, nananatili sa salita ng Diyos. So pwede po pala yon na ikaw ay naririyan ngayong oras na ito, nananatili ka sa iyong upuan, nananatili ka sa church, nananatili ka sa mga pinapagawa ng Panginoon sa iyo, pero hindi ka na nananatili sa salita ng Diyos. At nais ko pong sabihin sa inyo na sa mga oras po na yon, ito po yung sigurado, kapag wala na tayong oras para sa salita ng Diyos, pag dumating po yung mga paghihirap, mga pagdurusa, tayo po'y lalaglag. Bakit kasi, ang sabi po ng Panginoon, salita ng Diyos ang ating weapon. Sabihin mo sa atin mo, word ang weapon mo. Alam niyo po ba na pwedeng dumating po ang point, worst case scenario, hindi po ulit tayo payagang mag-church kasi, or hindi na natin magawang mag-church. Bakit? Kasi tingnan niyo po ang nangyari sa Cebu, sa Davao. What if nangyari po yung mga lindol? Nangyari po yung mga tsunami, mga baha? What if may virus po ulit na kumalat? Sabi po kasi sa Bible, mas titindi yung lahat. Okay, mag-lockdown ulit, hindi ka na ulit pwedeng mag-church. Online na naman, marami na namang manlalamig, marami na naman tatalikod sa pananampalataya. Bakit? Kasi bawal na ulit mag-church tulad ng year 2020. Pwede po bang mangyari yon? Ang sagot, pwede. Na pumasok po ulit tayo. Kagabi, naiisip ko po yon na possible pala ulit yun. Maglindulan tapos walang na-access sa kalsada, bagsak ang lahat, down talaga po, nanlulupay-pay ang lahat at hindi makakapag-church. Alam niyo po, sabi ng Panginoon dito,
lilipas ang lahat ng mga bagay pero ang aking salita ay hindi. So kung ngayon pa lamang po na okay pa ang lahat, wala ka ng oras sa salita ng Diyos, sigurado po ako, lalo na kapag ka naghirap po ang lahat, wala, bibigay ka talaga. Bakit? Kasi sa oras na yon, hindi ka na mapupuntahan ng leader mo. Hindi ka na possible ma-allow na mga tao na mag-church ulit. Bakit? Kasi maraming restrictions, maraming limitations. Ngayon, hindi ko po alam kung mangyayari yon or kung kailan mangyayari yon, kung mangyayari man. Pero worst case scenario lang, mag-isip po tayo. Tulad ng sabi ng Panginoon dito, sa mga araw na yon, manlulupay pa yung mga tao. Kaya po ito hina-highlight natin ngayon, abiding in God's Word. Kasi isa po ito sa main weapon natin sa araw na yon. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Hindi pa naman nangyayari yun Bakit sinasabi na yan? Kasi nga po, kung ngayon pa lang na okay pa ang lahat, ang pinoproblema mo pa lang yung physical, wala ka ng oras sa Word of God. Paano pa po kaya pag nangyari yun? So, sabi ng Panginoon dito, abide in my word. Bakit? Kasi ang katotohanan, ang kanya pong salita'y mananatili magpakailanman. So ang tanong, binubuksan mo pa ba ang iyong Biblia? Nananatili ka pa ba sa Word of God? Kasi ang tao po na hindi po, wala ng Word, wala na pong oras sa Word of God, hindi po siya makatatayo talaga. No, sabi ng Panginoon sa John 16:33, sige po, open your Bible. Sa John 16:33. Babalikan din po natin yan mamaya. Pero open nyo na po ngayon. Sabi dito, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo. Sabihin nyo nga po, sinabi. Upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sabi ng Panginoon, sinabi ko. Sabihin nyo nga po ulit, sinabi. Bakit niya daw po sinabi? Para magkaroon ng kapayapaan. So, sa mga oras po na yon na sobrang tindi na ang nangyayari sa paligid, alam niyo po yung mawawala sa maraming mga tao, kapayapaan. Bakit? Mapupuno sila ng takot, pangangamba, paano ito, paano yon? Paano yung mga kapamilya ko? Kamusta kaya sila dun sa lugar na yon? Ano kayang mangyayari sa amin? Paano kaya yung trabaho ko? Lumugso yung building ng aking workplace. Paano kaya yung ganito, ganyan? Punong-puno ng pag-aalala at takot ang mga tao. Pero ang sabi dito ng Panginoon, sinabi niya para magkaroon tayo ng kapayapaan. Alam niyo po, sa mga oras na ito, kahit mga Kristiyano, pwedeng maging matatakutin, matroma, ma-anxious, ma-depress. Lalong-lalo na kung wala po silang oras para sa salita. Bakit? Kaya darating ang kapayapaan dahil sinabi. Sabihin mo nga ulit, sinabi. So kung walang sinasabi sa iyo ang Panginoon, walang darating na kapayapaan. Ikaw yung matatakotin, ikaw yung nag-aalala. Pero kung ikaw yung Kristiyano, may oras ka para dinggin ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Sigurado po ako, sabi ng Panginoon dito, sinabi ko ito para magkaroon ka ng kapayapaan. So makakalaban ka sa araw po na yon. When you spend time in the Word, sigurado po ako, yung kapayapaan ay darating sa iyo. So ngayon pa lamang, kung ikaw napalayo ka na sa Word of God, sinasabi ko po sa inyo, ngayon pa lang bumalikwas ka na. Sabi mo sa kanila, balikwas tayo. Balikan po natin yung pagmamahal sa salita ng Diyos. Balikan mo yung mga panahon na gabi-gabi ka nagme-meditate, araw-araw hindi mo pinapalagpas na wala kang nare-receive mula sa Panginoon. Balikan mo na yun. Bakit? Kasi sigurado po ako, pag inabutan ka sa kalalagayan mo na sobrang hirap ng lahat, wala na, hindi ka na lalo makukumbinsin na kailangan mo ang Word of God. Kahit sabihin na, magbasa tayo ng Word of God, hindi. Kasi ganito, ganyan. Andayan mo na lalong dahilan nun. So ngayon pa lamang po, balikan natin ang salita ng Diyos. No? So, hindi ko po alam kung ano ang rason mo, kung bakit nawalan ka na ng oras sa pagbabasa ng Word of God, sa pag-meditate. Pero this is my encouragement to you. Again, pag dumating ang araw na yon, wala na, hindi ko na kayo kayang tulungan, hindi na natin kayang tulungan ng isa't isa. Bakit? Sabi nga po dito, sobrang hirap na ng sitwasyon. Sana po'y baon mo ang katotohanan na ito, na salita ng Diyos ang iyong sandigan sa mga oras po na yon. Naalala niyo po yung dream na shinare ko po sa inyo last week, na dream ng tribulation. Sa dulo po ng dream na yon, very clear po talaga. Kaming mag-asawa nasa taas nasa second floor, sinarang ko ang bintana, hawak ko po ay Word of God. Para sabihin po sa bawat isa sa atin
na sa mga oras na yun, ang makatatagal ay ang mga nananalig at nakahawak po talaga sa salita ng Diyos. So kung ngayon pa lang, tinutulugan mo ang salita ng Diyos, tinatamad kang buksan ang salita ng Diyos, nauumay ka kapag kausap ang salita ng Diyos, sinasabi ko na po sa iyo, I prophesy na kaagad. Hindi po ito declaration, kundi warning. Sa mga araw na yon, babagsak ka. Bakit kasi? Ayaw mong panghawakan ng salita ng Diyos ngayon pa lang. So church, our declaration for this church, we will be a church na mahal po natin ang salita ng Diyos. Amen. May oras tayo palagi sa salita ng Diyos. Ngayon, some of you, possible na pe-pressure ka, bakit kailangan palaging basahin ang Word of God? Or iniisip mo, ako po dati nun, personally, may trauma ako kapag when it comes sa pagja-journal, pagde-devotion. Kasi before, naranasan ko na kailangang i-check yung devotion. Kailangan tingnan, strict na merong ganito. So, bago po ako ulit manumbalik sa pagmamahal sa salita ng Diyos, kailangan ko ma-wash off sa pressure po na yon na required ito. Gusto ko pong sabihin sa iyo, hindi yan required. Sabihin mo sa kanila, hindi yan required. So, alisin mo sa isip mo na required magbasa ng Word of God sa Revival Hub. Hindi po nire-require ang pagbabasa ng Word of God. Pero sobrang ini-encourage. Bakit kasi? Yung required, pwede mong gamitin. Madadaya mo yung katabi mo. Na ikaw may dala kang Bible, nagja-journal ka, nagde-devotion ka, nagbabasa ka ng Word of God. Pwede mong dayain ang leader mo, pwede mong ipakita sa lahat, ako, meron akong oras sa Word of God. Pero pag hindi mo ginagawa, nonsense yun. Pag hindi mula sa puso or hindi mo napapakinggan ang sinasabi ng Panginoon, walang kwenta yun. So, gawin mo mula ngayon, hindi dahil required. Gawin mo dahil, sabi ng Panginoon, kailangang mangyari ang lahat ng ito. Dahil, alam ng Panginoon, ito po ang kailangan natin para tayo ay makatagal. So, sabihin nyo nga po, word. So, unang point po natin yon, abiding in the word. Sigurado po ako, araw-araw may gustong sabihin sa iyo ang Panginoon. Pag nalaman mo yung gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, mapapalakas ka ron everyday. So kung ikaw nanghihina ka palagi, balik lang lagi sa Word of God as in everyday. Habang ginagawa ko po ito, personally, nafe-feel ko po na ito po yung season na mas maraming gustong sabihin ng Panginoon sa marami pong mga Kristiyano. Kasama ka doon. So yung sa katawa, may sasabihin sa iyo si Lord. At ang magsasabi po nun ay hindi ako. Ang magsasabi nun sa iyo ay si Lord. Paano po mangyayari yon? Pag binuksan natin ang salita ng Diyos. Pangalawa po, na weapon po natin in the last days, enduring the hardships. Letter E, enduring the hardships. Pag sinabi po nating endure, sabi po sa Matthew 24:13, but he who endures to the end shall be saved. Sa Tagalog po, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagtiis sa mga paparating. So, ibig sabihin po pala, isa sa weapon na binibigay sa atin ng Panginoon ay pagtitiis. Sabihin nyo nga po, pagtitiis. Ibig sabihin po, may mga bagay na darating na hindi madadala ng rebuke. I rebuke you, earthquake, in Jesus' name. May mga paparating na hindi mo kayang i-bind. May mga paparating na kahit anong intercede, magtangs ka 25 hours a day. Sino pong kaya magtangs 25 hours a day? Wala. 24 naman ang oras. Na kahit anong gawin mong pagpapasting ay hindi mo mapipigilan. May mga ganun pong paparating. Kaya sabi ng Panginoon, ang panlaban natin sa mga hindi kayang pigilan, mga hindi mo kayang maiwasan, ay endurance. Sabihin mo nga, endurance. Ibig sabihin po, magtiis. Naalala niyo po ba ang Romans 12:12? Sino po nakakasauli ng Roma 12:12? Wala. Sabi po doon sa mga makakaalala pag sinabi ko, rejoice in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Sa Tagalog, magalak sa pag-asa, magtiis sa kapigatian, at matyaga sa pananalangin. So yan po yung weapon na binigay po sa atin. Ibig sabihin, we have to endure. Sabi po sa binasa nating verse kanina, buksan niyo po ulit ang inyong mga Bible sa Lucas 21, kasi yan po hinihimay-himay natin ngayon. Lucas 21, verse 28.
Lucas 21 verse 28. Sabi po dito ng Panginoon, kayo yaong Lucas 21. 22 pala ito. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala. Sabi nyo nga po ulit, tumingala. Tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo. So pag nangyari na daw po yung mga bagay na yun, hindi sinabi ni Lord na i-bind ninyo ang mga digmaan. I-bind ninyo ang mga lindol. Hindi po. Yung lahat ng mga hindi mo na kayang pigilan, sabi ng Panginoon, kapag ikaw nangyayari na yon, susi na binigay ni Lord, tumingala. Sabi sa daw, tumingala. Bakit? Kasi, Lord, hindi ba kami magbabind pa, mag-warfare pa sa mga oras na yon? Sabi ni Lord, tumingala ka lang. Ibig sabihin po, wala kang ibang gagawin kundi pagtiisan, kaharapin yung mga kakaharapin mo. So, we have to endure. Kaya nga po, sigurado po ako sa mga nangyari pong lindol, sa Cebu, sa Davao, yung mga na-damage, sigurado po ako na may mga Kristiyano din po doon. Na Lord, bakit mo hindi pinoteksyonan ang aming bahay? Lord, bakit nag-iba din? Na pwedeng magtanong nun. Pero sabi po dito ng Bible, kailangang mangyari ang lahat ng yon. Pero sa mga oras na yon, church, huwag kang magduda sa Panginoon na bakit kanya pinabayaan, bakit niya niloob na tabunan yung ganito, yung ganyan, bakit niloob nasira yung ganito, nasira yung ganyan. Bakit? Kasi ang sinasabi ng Panginoon, endure the hardships. Pagtiisan po natin. No? At hindi po natin kailangang matakot. Sa halip, ang dapat po nating maramdaman, excitement. Sino po dito excited ka sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. Dalawa lamang po ang pwede mong pagpilian, excited ka or takot. Excited ka dahil sure ka na ikaw ay palangit. Takot ka kasi ramdam mo ikaw ay alanganin. Alam niyo po, ang nais po ng Panginoon, alisin natin ang takot natin. Sabi ng Bible, huwag kang matakot. Sa sa mo, huwag kang matakot. Paulit-ulit po ang Panginoon dyan. Ang mga tao ay matatakot pero hindi ikaw yon. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia, ang paparating ay higit na dakila sa mga nangyayari po ngayon. Open your Bible sa Romans 8:18. Romans 8:18 para ikaw po mismo ang makareceive ng pangako ng Panginoon sa mga oras na ikaw ay nahihirapan. Sabi po ni Pablo, itinuturing ko na ang pagtitiis, sabihin nyo nga po pagtitiis, so endurance pa din po ito sa mga sufferings, sa panahong kasalukuyan ay hindi dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. So gaano man kalala ang mga paghihirap na pinagdadaanan mo, mga paghihirap pa na pagdadaanan mo, ang sabi po ng Biblia, mas maganda ang mga paparating na inaasahan po natin. So lahat po ng mga bagay maglalaho po yan. Whether yan pong mga buildings, kaya nga po nililiglig po ni Lord lahat ng mga pwedeng maliglig para tayo po ay makita po natin na siya lang po talaga ang ating kailangan. So ang sabi po dito, tumingala. Sabi mo nga ulit, tumingala. Bakit? Kasi kailangan mong abangan yung mga paparating na dakilang bagay. At kapag nangyari po yun, madadaig yung takot na nararamdaman mo. Bakit? Kasi alam mo, malapit nang dumating yon. Parang naalala ko po, may isang illustration po ako na-share sa inyo before, na ako po nung bata, kapag meron pong gala, may outing, meron pong family something sa ibang lugar, ako po ay excited. Kahit po may mag-message sa akin na merong quiz bukas, may exam sa isang araw, merong nagalit si sir ganito, si ma'am ganito. Hindi ko naiintindihan yun. Bakit? Kasi excited ako sa outing. Excited ako sa gala. Alam niyo po ba na ganoon po ang mayroon kapag na-excite ka sa paparating tulad ng sinabi ni Pablo? Pag excited ka sa mga mangyayari, sa mga paparating, ang buhay na walang hanggan, makaharap si Lord face to face, mapunta tayo sa heaven na wala nang pagdurusa, wala nang paghihirap, sigurado po ako, gaano man kalala ang mangyari sa buong mundo, hindi ka madadaig ng takot. Bakit? Kasi excited ka. Sino po dito excited ka para sa Panginoon? Amen. So if you're excited, again, endure. Kailangan po nating pagtiisan yung mga bagay na hindi nadala sa prayer. Mga bagay na hindi nadala ng kapapasting, ng kababinding, ng losing, ng warfare. Magtiis. Sabihin mo nga ulit, magtiis. Pangatlo po na weapon, ano pong sunod na letter? I.
Letter I ay intimacy with Jesus. So balik po tayo doon sa kauna-unaan nating pinag-usapan ngayong taon. Intimacy pa din po sa Panginoon. So sabi po sa John 16:33, nabuksan na po natin ito kanina, binabalikan po natin ngayon, pwede nyo po ulit buksan. Susi na binigay ni Lord, John 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin, sabihin nyo nga po sa akin, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na. Sabihin nyo nga po, dinaig ko na. Dinaig ko na ang sanlibutan. So bakit ko po pinapaulit sa inyo yung mga words po na yun sa verse? Kasi sabi po dito, so that in me, sabi ng Panginoon, sa akin. Ibig sabihin po niyan, gusto pong bigyang diin ng Panginoon na yung in me or sa akin ay yung intimacy natin sa Panginoong Jesus. Ano po ang pinupunto ko? Nais pong iparating ng Panginoon ang lahat ng nasa akin, lahat ng intimate sa akin, sila ang makatatagal sa mga paparating pa. So, parehong bagay na binibigyang diin ko po ngayon na sa lahat ng mga paparating, sabi po sa verse 26, ano po ang mararamdaman ng mga tao? Naalala nyo po? Ang mga tao, sabi sa verse 26, ay manlulupaypay. Bakit daw po manlulupaypay sa mga nakakaalala? Sa takot. Dahil sa takot na kanilang nararamdaman, sila ay manghihina. So, ang sinasabi po dito ng Panginoon, kahit ikaw, pwede kang manghina sa mga araw na yon. Pero kung ikaw ay, sabi ng Panginoon, in me, sabihin mo nga, in me. Ibig sabihin, ikaw ay nasa Panginoong Jesus, ikaw ay intimate sa Kanya. Sigurado po ako sa mga araw na yon, hindi ka manlulupaypay sa takot. Bakit? Kasi ang kapayapaan ay sa iyo. So ang tanong, kamusta ang secret place mo? Pwede mo bang tanungin mo ang katabi mo, eye to eye, kamusta ang secret place mo? Ang tanong, kinakatagpo mo pa ba ang Panginoon? Kasi church, sigurado po ako, kung hindi mo sineseryoso ang pagkatagpo sa Panginoon bawat araw, bibigay ka pagdating ng mga araw na yon. Hindi po nagkulang ang Panginoon ng pagbababala. Sa mga araw na yon, hindi niyo po pwedeng sabihin na, ay sa revival lab naman, puro blessing kasi ang pinag-uusapan namin doon. Kaya, sa lindol hindi kami handa. Sa mga pagsubok hindi kami prepared. Hindi po. Napakaraming pagkakataon na pine-prepare ka ng Panginoon paulit-ulit, wina-warningan ka niya. Bakit? Kasi ayaw niya na sa mga araw na yon, wala kang idea. Sa mga araw na yun, mapapasabi ka lang, ito pala Lord, ganito pala yung itsura ng paulit-ulit mong sinasabi sa amin. At sigurado po ako, dahil intimate ka kay Lord, makakatagal ka sa mga araw na yon. Sino po dito, nais mo na makatagal sa mga araw na yon? Amen. Ang susi, intimacy pa din po with Jesus. Sabi po sa Mateo 7:25, dumating po ang ulan, bumuhos ang ulan. Sige po, maganda po ito. Buksan na po natin pala. Meron po kasi akong English dito, pero gusto ko pong buksan ang Tagalog. Mateo 7:25. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Dumating na po ba ang baha sa Pinas? Amen. Dumating din po ang ulan, napakaraming bagyong sunod-sunod. Humihip ang hangin at inampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. So illustration po dito na pinapakita ng Panginoon, darating po talaga ang pagbaha, pagbagyo, paglindol sa ating pong mga personal na buhay. Hindi lamang po ito literal na baha, bagyo, lindol. Tinutukoy po dito, darating ang mga kapagsubukan na magpapabagsak talaga sa'yo. Pero dahil ikaw ay nakatayo sa bato, sino po yung batong tinutukoy dito? Si Jesus. Dahil ikaw ay nakatayo sa Kanya, hindi ka maliliglig, hindi ka babagsak. Kaya paulit-ulit po tayo, intimacy with Jesus, secret place, lumapit po talaga sa Panginoon. Kasi hindi nyo po ako maaasahan sa mga oras na ikaw na yung nililiglig.
Pag lumilindol sa inyo, hindi niyo po ako pwedeng tawagan na tulong po, lumilindol dito. Abay, anong gagawin ko? Hindi ko kayang pigilan iyan. Meron po akong reel na nakita sa Facebook. Lalaking lumabas, sabi nung caption, magpasalamat tayo kay tatay kasi siya ang dahilan bakit tumigil ang lindol. Kasi ang ginawa po nung lalaki habang siya itambay, tapos biglang lumilindol, ang ginawa niya, lumabas siya, pumunta siya sa kalsada, tapos ginanto niya yung kalsada. Ginanon niya pa ulit-ulit. Tapos maya tumigil nga yung lindol. Tapos gumanon pa siya. Yan. So parang feeling niya, ay ako ang dahilan, lakas ko talaga, napatigil ko ang lindol. So gusto kong sabihin sa inyo, wala po akong ganong powers. Kahit po sabihin kong lindol, stop. Hindi po magsa-stop yung lindol. Bakit? Kasi si Lord po yung may hawak doon. So ang panliliglig sa buhay mo, mga pagsubok na darating, wala na po akong kinalaman dyan sa mga oras na yon. Kaya ko pong mag-intercede mula sa malayo. Kaya ko pong manalangin din para sa inyo. Pero kung wala kang intimacy sa Panginoon, babagsak at babagsak ka kahit anong gawin pa ng ibang tao sa iyo na ikaw ay tulungan. So, intimacy pa din po sa Panginoon. Pang-apat po, second to the last na po ito. Ano pong sunod na letter? O. Next po na weapon natin, obedience to God's voice. Obedience to God's voice. Buksan niyo po ulit ang inyong mga Bible sa Lucas 21 sa atin pong mga binasa po kanina. Lucas 21, sa verse 8 to 9 po na warning po ng Panginoon, sabi niya po dito, sinabi niya, mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi. Sabi niyo nga po magsasabi. Ako siya at malapit na ang panahon. So sa mga oras daw po na marinig natin yon, ito ang warning po ni Lord. Huwag kayong sumunod. Sabi niyo nga po, huwag kayong sumunod. Huwag kayong sumunod sa kanila. So sinasabi po ni Lord dito, sa mga oras na yon, may mga magtatry na mag-speak sa'yo na boses, huwag mo yung sundin. Bakit? Kasi sinasabi ng Panginoon po dito, ang next weapon po niya na binibigay sa atin, obedience to God's voice. Boses po niya ang dapat po nating sundin sa mga oras na yon. Ngayon, boses ng Diyos, naririnig ba ang boses ng Diyos? Parang never ko pang narinig ang boses ng Diyos. Opo, handa ang Diyos na mangusap sa iyo, iparinig niya ang kanyang boses sa iyo. Sa puso mo, sa isip mo, sa thoughts mo, sa dreams mo, sa visions mo. Some of you, pwede talagang marinig ang Panginoon sa iyong tenga. Pero, paano po mangyayari yon? Kapag tayo po may oras talaga sa kanyang salita at sa secret place. So, ang punto, balik-balik pa rin po tayo sa katotohanan para marinig ang boses ng Diyos, maglaan ka ng oras sa Kanya. Kasi paano mo masusunod ang boses ng Diyos kung yung boses niya hindi mo marinig? So, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos bawat araw, may gusto siyang sabihin sa'yo, ang kailangan po nating gawin, tayo po ay sumunod. Hindi po rason ang mga nangyayari para mapigilan tayong magpagamit sa Lord. Sa katunayan, kapag mas lumilindol, dapat mas nagpipreach ka ng salita ng Diyos. Amen. Habang desperado yung mga tao, dapat mas lalo mo silang nilalapitan para ipanalangin. Amen. So, the more pong tumindi ang mga senyales, dapat lalo po tayong mas mag-alab. Kasi alam niyo po, sa ngayon, iba po yung tama ng Word of God sa mga tao. May recent po akong post about po sa lindol nung 10-10-25 at gulat po ako kasi nung nakita ko po sa Jeremiah, binabasa ko po habang kami nasa kasalan, yung Jeremiah 10, di ba ang lindol po, October 10, 2025, yung laman ng Jeremiah 10, chapter 10, 10-10, October 10, ay sinasabi doon, kapag galit ang Panginoon, nayayanig ang buong mundo. At sabi po, nung tinignan ko po yung kabuuan ng chapter, lahat po, ang buong chapter po ay kabuuan, 25 verses. So, ang last chapter po ay 25, so parang dire-reveal ng Panginoon, ito ang mensahe ng mga lindol na naranasan nyo. Alam nyo po yung mensahe ng lindol, kung babasahin nyo yun, assignment ko po sa inyo, i-meditate nyo yung Jeremiah 10:10-25. Yung laman po nun, sinasabi ni Lord, hindi kayo kayang iligtas sa mga Diyos-Diyosan ninyo. Dahil sumasamba kayo sa mga ganyan, makikita ninyo na ipapahiya kayo. So sa dulo po, nag-pray po si Jeremiah, Panginoon, ipayahan nyo po, ibagsak nyo po ang lahat ng mga hindi tumatawag sa inyong pangalan. So ang instruction ni Lord sa ating mga Kristiyano, mas lalo tayong tumawag sa Kanya sa mga panahon po na ito.
Alam niyo po ba na sa post po na yun, walang naghaha? Bakit po? Bakit ako nag-expect ng haha? Kasi marami po sa post ko, may mga tagahaha. Yung mga hindi naniniwala nagsasalita ang Diyos, yung mga hindi naniniwala na tunay ang sinasabi ng salita ng Diyos. Madalas po, pag yan umabot ng thousands na reacts, mayroon po doon pa isa-isa, pa dalawa-dalawang haha. Doon po sa post na yun, wala. Inisip ko ba, walang mga kahaha ngayon pag usapang lindol? Kasi wala po talagang matatawa na nililindol ang bansa, na nililindol na sila, na nababagsakan po yung mga tao. Kasi naalala ko po noon, meron po akong nabasa nung lumindol po sa Cebu. Grabe po yung meron po mga taga-Luzon na nabasa ko po yung comment na sana lindolin pa para mabura na ang Cebu sa Pilipinas. Sabi ko, grabe naman tong mga to, ang sama ng bibig. Galit na galit po yung mga taga-Cebu kasi bakit ganun mag-comment yung mga taga-Luzon na yon? Alam niyo po yung nangyari, sumunod, Luzon po yung nilindol. Tuwang-tuwa naman yung mga taga-Cebu na offended dun sa comment ng isa na yon na gusto nilang magunaw naman yung mga taga-Luzon. So, ang point, wala pong natutuwa na lumilindol at hindi po natin kasi hawak, baka tayo ang sunod. Hindi po natin alam yung mga pwedeng mangyari. Pero ang point, sa panahon po na ito, mas desperado yung mga tao. Alam niyo po, pag ako ay nag-post personally sa aking page ang about sa earthquake, about sa message ni Lord sa earthquake, about sa mga warning ng Panginoon, about sa gospel, ang dami po nag-share. Yung street preaching po natin last Friday dito po sa Lipa, pinost ko po yun about sa lindol sa Cebu, sa mga bagyong dumarating. Nag-viral po yun. Parang ngayon, basta daang libo na po yung mga views nun. Ang dami pong reacts, ang dami pong shares. Bakit? Kasi mas bukas po yung tao ngayon sa Word of God. Ngayon, bakit ko po sinasabi ito? Dahil weapon po na ibinibigay ito ng Panginoon, obedience sa Kanyang salita. Na sa mga panahon ngayon, hindi tayo dapat lalo manlamig. Dapat lalo po tayong mas mag-preach ng gospel. Dapat lalo mag-evangelize. Dapat lalong lumapit sa mga tao. Bakit? Kasi binuksan na ni Lord ang kanilang puso. Tandaan niyo po dati, pinagpe-pray mo na, Lord, buksan mo ang puso nila. Lord, tanggapin nila ang iyong salita. Lord, wasakin niyo po ang kanilang pagmamataas. Sabi ni Lord, okay anak, ako ang bahala. Niliglig ni Lord ang mundo, nawasak ang pagmamataas ng mga tao, nabuksan ang kanilang puso. Ang tanong, willing ka pa bang mag-share sa mga binuksan ng Panginoon? Ikaw naman ang inaantay ni Lord. Ginawa na ni Lord yung part niya. Kasi minsan parang napipil natin na, kawawa naman kayong mga tao, nililiglig na kami ng Diyos. Hindi po nililiglig ni Lord yung mundo para buksan ang kanilang puso. Ikaw na anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, pumayapa ka, sundin mo ang aking tinig, magbahagi ka ng salita ko. Bakit? Kasi ginawa na ng Panginoon ang kanyang parte, gawin naman natin ang ating parte. Mas bukas na po yung mga tao. Makikita niyo po, madalang na magbabash ng Word of God sa mga tao. Bakit? Kasi bukas na po talaga yung mga tao sa salita ng Diyos. Kahit nga po mga unbeliever, kita ko po talaga, they are more open sa Word of God. So, iba po talaga yung mga influencers sa unbeliever, nagsishare po ng Word of God. Kita ko po, may pinapanood po akong video nung nakaraan. Grabe, parang kala ko Kristiyano. Kasi grabe yung pag-share niya ng Word of God, na yung lindol daw about God's presence. Nung inusto ko po, hindi. Iba po yung faith niya. So sabi ko, grabe, kahit mga unbeliever talaga, i-quote nila yung Word of God, magiging open talaga sila. And yun po yung kagandahan naman sa Pinas. Kasi dahil nga po tayo relihiyosong bansa, may somehow naniniwalang may Diyos, pag naging desperado, tatakbuhan pa din talaga ang Panginoon. Kaya, samantalahin natin. Ayain mo yung katabi mo, samantalahin natin. So some of you, may sinasabihan sa iyo ang Panginoon, alam niyo po, mas bukas ang mga tao ngayon sa social media. It's the time na mag-encourage po tayo. I-post mo sa Facebook mga encouragement, mga kaya ni Lord to, manalangin. Mag-post po tayo ng ganun. Hindi post ng pananakot, hindi post po ng kung ano man, kundi post ng encouragement para mapalapit po yung mga tao sa salita ng Diyos. No? So, ang point po, some of you nais kang gamitin ni Lord habang tumitindi ang kasamaan, gagamitin ka ni Lord sa family mo. Some of you, sa parents po na naririto, may pinapasimulan ng Panginoon sa iyo na prayer meeting or Bible study sa bahay. It's about time na tumugon ka. Some of you, kinoconvict ka ng Panginoon, gamitin mo yung social media mo para abutin yung mga tao ng salita ng Diyos. Obedience to God's voice. Sabihin mo nga, obedience.
So habang tumitindi po yung mga nangyayari, mas lalo tayong magpagamit online. Mas lalo tayong mag-pray sa mga tao. Mas lalo tayong mag-share ng Word of God. Mas lalo tayong manalangin together. Kasi alam niyo po, at the end of the day, kanya-kanya pa rin talaga tayo. Nasa church po tayo para magtulungan habang kayang mag-church, habang kayang magpalakasan, habang kayang sumamba together. Pero pwedeng dumating ang point na yon na wala kanya-kanya na naman tayo. Bakit? Kasi hindi, yun ang nangyayari sa paligid. Hindi dahil nagpabaya ang Panginoon, kundi dahil kailangan. Sabi ng Panginoon, kailangan. Sabi yung mga kailangan. Sabi ni Lord, kailangan mangyari ang lahat ng ito. So, sa mga oras po na yun, na makatatagal po talaga, yung mga naglalaan ng oras sa Panginoon, sumusunod sa kanyang tinig. Kasi hindi po ako magsasabi sa inyo ngayon, pwedeng magtawag ang iyong leader na tara mag-preach po tayo, tara 5 a.m. prayer po tayo, tara po mag-church, tara po mag-prayer meeting, tara po mag-intercession. Sa mga oras na yun, pwedeng hindi na. Hindi na makapagpatawag ang leader mo. Ang kaya na lang, makinig ka directly sa Panginoon, ano ang sinasabi niya sa iyo sa oras na yun. No? So, obedience. So, yun mga obedience. Last po natin na weapon. Ano pong last letter? U. Last point po natin, unceasing prayers. Sabihin mo nga, unceasing prayers. So, same pa din po ito. Sabi ng Panginoon, ito po yung binilin niya. Di ba sa buong Lucas 21? Sige, buksan niyo po ang inyong mga Bible kung wala na kayo sa Lucas 21. Pero sinabi niya dyan, sa mga unang verses, winarningan niya, ito yung mga mangyayari. Magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng mga taggutom. And then sa dulo po niyan, sa mga padulong part, sa verse 36, tingnan niyo po yung iniwan na weapon ni Lord. Subalit maging handa kayo sa bawat panahon. Sa bawat oras, sabi dyan, sa ibang translation. Maging handa. Sabi mo nga maging handa. Ngayon po, ang daming post na nagbabiral, maghanda ng go bag. Pag sinabing go bag, andoon ang 3 litro ng tubig para sa isang tao. Nandoon yung mga delata, andoon ang mga first aid kit. Sabi ng mga nasa gobyerno, yun po yung advice po sa atin, maghanda ng go bag. Para anytime ikaw ay makakatakbo, meron kang madadala ka agad. Kasi nga po, go bag po yun, andun po lahat ng mga kailangan mo. So naghahanda po yung lahat para sa paparating na the big one. Paulit-ulit po yung mga posts recently na papalapit po yun. Wala nakakaalam kung kailan yun mangyayari. Pero yung mga tao naghahanda physically, tingnan nyo po yung paghahanda na sinasabi ni Lord. Tuloy po natin ang pagbabasa sa verse 36. Hindi po go bag lamang ang sinasabi ng Panginoon dito. Maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. So, ang susi pa din po pala na binigay ng Panginoon ay pananalangin or prayer. So, ang lahat ng magiging handa sa araw na yun ay yung ngayon pa lang ay nagpe-pray na. Kung ikaw ay nananalangin, kung ikaw ay may buhay, pananalangin, or prayer life, sigurado po ako, ang Panginoon mismo ang maghahanda sa iyo. Sino po dito gusto mong maging handa sa mga paparating? Amen. If you wanna be prepared, ang susi po, weapon mo, unceasing prayers. Sabihin mo nga ulit, unceasing prayers. Ito po yung panahon, lalo na hindi tayo dapat manlamig sa pananalangin. Mas mag-pray, mas mag-fasting, mas i-level up po yung prayer life po natin, yung prayer time natin. No, kasi marami pong gustong sabihin ng Panginoon. Instructions, directions, encouragement. Tulad po ng sinabi ko po sa inyo kanina, gusto ko pong i-release po ito sa inyo. Nasa season po tayo na ang daming gustong i-reveal ng Panginoon. Alam niyo po yung mga magulang na ang dami pong gustong sabihin sa mga anak, ibilin kapag may bagyong paparating. Yung sinampay. Yung diyan, natingnan nyo na ang mga pag may mga emergency, ano po yung mga magulang po natin, di ba? Parang aligaga sila, ang dami nilang gustong sabihin kasi bago dumating yung mga paghihirap na darating, gusto ng mga magulang na handa ang kanilang mga anak. Alam niyo po ba, bilang tatay natin ng Diyos natin na nasa langit, I could feel na nasa season po tayo na maraming gustong sabihin ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi lamang po sa akin, hindi lang sa iyong leader, hindi lang sa iyong katabi. Madaming gustong i-reveal ang Panginoon sa iyo.
pero makakapakinig ka kapag ka naglaan ka pa ng maraming oras sa pananalangin. Alam niyo po, ako po'y naniniwala, yung bawat isa sa atin pag pumupunta sa church, ang kalooban ni Lord, ang dala mo hindi kahinaan. Oo, okay lang pong manghina. Pero ang dala mo, kalakasan, maghahawaan tayo ng apoy. Bakit? Kasi ikaw mismo, nakakuha ka ng lakas sa Panginoon sa iyong prayer time. Ikaw mismo napalakas ng Lord sa secret place, kaya pagpunta mo ng church, ang dala mo ay apoy. Sabi mo sa kata mo, hawahan tayo. Kaya ang nais ng Panginoon, manalangin po tayo ng walang patid. Patuloy po tayong manalangin ng walang putol. At kapag meron pong instruction tayong na-receive kay Lord, sundin lang po natin ang sundin. Magugulat po kayo kasi it makes sense kapag sinunod mo si Lord, kaya pala niya sinasabi to. Kasi may ganito pala. Ako po personally, yung mga bagay na nirelease ng Lord beforehand, many months ago, doon ko po na-realize, kaya pala ganito, Lord. Doon ko po napapagtagni-tagni na kaya pala ganun katindi ang warning ng Panginoon kalaghati pa lang ng taon, kasi simula pa lang ng taon, kasi ganito nga yung paparating sa buong mga taon. At nare-realize ko po kaya ganun yung mga sinasabi ni Lord na magpalalim. Naalala niyo po ilang series natin ng Go Deeper, magpalalim sa Panginoon, lumapit sa Kanya, draw close to God, the Lord is my shepherd. Kung babalikan niyo po ang lahat ng topics natin ng buong taon, ang nais ng Lord lagi palapit tayo sa Kanya. Kasi yun po pala ay meron pong mga paparating na ganito. Alam niyo po, same thing sa buhay mo. Sa prayer time mo, maraming gustong sabihin si Lord. At ngayon, makapatanong ka, Lord, bakit mo sinasabi ang lahat ng to? Alam niyo po, habang dumarating po yung mga paparating, marirealize mo, kaya pala ganito ang mga sinasabi ni Lord. Kaya pala ganito ang mga nire-reveal niya sa prayer time. Kaya pala ganito yung mga sinasabi niya sa word. Marirealize mo, it makes sense. Bakit? Kasi sinasabi na sa'yo ni Lord ahead. So, may sasabihin sa'yo si Lord. Sabihin sa katawa, may sasabihin sa'yo si Lord. Ma-excite po tayo sa lahat po ng yon. And if we are excited, manalalangin po talaga tayo ng walang patid. Kasi ang Panginoon ang ating kalakasan. Alam niyo po ba na kapag tuwing ikaw ay nasa church personally, ikaw ay kalakasan din para sa akin. Pero sigurado po ako, pag meron ka natatanggap sa Panginoon, mas maraming mga tao ang kaya mong palakasin, presensya mo pa lang. Bakit? Kasi may oras kang inilalaan para sa Panginoon. So sino po dito gustong managumpay ka sa mga paghirap na paparating? Amen. So i-apply lamang po natin ang 5 bagay na yan. Ano po yung A? E, I, O, U. Ito po, hindi po ito scam. 101% sure po ako. Kapag ginawa mo yung 5 bagay na yan, kahit pa maglindulan, mag-tsunami ang lipa, malayo naman sa dagat, pero ganun ka-imposible mangyari, sigurado po ako hindi ka maliliglig ano man ang iyong kaharapin. Bakit? Kasi nandiyan po yan sa 5 bagay na yan. So baunin po natin ito, hindi natin alam kung kailan, kung anong itsura nun. Isang bagay ang alam ko, sabi ng Bible, maraming manlulupaypay dahil sa takot, maraming nakakilakilabot, sabi ng Panginoon. Very specific po ang Bible. Pero kung ikaw gagawin mo yung mga bagay na ito, handa ka. Sabihin mo sa katabi mo, thank you, Lord. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tapat po ang Panginoon na naghanda sa atin. So ngayon, selyuhan po natin sa panalangin yung mga bagay po na ito na pinag-usapan natin. At hayaan po natin na sa paglapit natin kay Lord sa mga bagay na ito, sa paglapit po natin sa Panginoon ngayong oras na ito, sigurado po ako na ang Lord po, tapat siya na i-build sa atin yung 5 bagay na ito. So ngayon, tayo po'y mananalangin para hingin natin ang mga bagay na ito. Pero before we pray, let us invite the presence of the Lord right now. At hayaan natin siya na kumilos po talaga sa ating mga katawan, isipan, espiritu.